Dear Kuya Poy, ako po si Cindy, 33 years old, kasal sa aking asawang si Jerry mula kami dito sa Makati. 10 years na kaming mag-asawa. Maayos naman ang aming pagsasama at meron na rin kaming isang anak. Sa maniwala man kayo o sa hindi, sa lahat ng mga taon na pagsasama namin ni Jerry, bilang lang talaga ang mga sabihin na nating intimate moments namin. Hindi ko alam kung bakit. Pero eto ka na, Kuya Poy. Nabulaga ako sa nadiskubre ko recently sa aking mister. Nahuli ko kasi siya. At laking gulat ko dahil mga bisexual men ang kausap niya sa chat. Yes, nagulantang talaga ako. Kinausap ko siya tungkol sa natuklasan ko. At hindi naman ito itinanggi sa akin ni Jerry nang kinumpronta ko siya. Pero sa likod nito, nag-agree naman kami na magsimula ulit bilang mag-asawa. Ilang panahon din akong umasa, pero pakiramdam ko ay hindi talaga ako ang mundo niya. Never naman naging pabaya bilang provider ng pamilya namin ang asawa kong si Jerry. Pero hindi niya kayang sagutin o tugunan ang mga pangangailangan ko bilang asawa at kanyang misis. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung napilitan lang ba siyang mapakasal sa akin o kung anak lang ba talaga ang purpose ko sa buhay niya. Habang lumilipas ang mga araw, ay nandoon pa rin ang sakit sa aking dibdib. Mas lalo akong nakaramdam ng lungkot. Para na lang kaming roommates sa tuwing magkasama talaga kami sa kwarto. Pagod na akong manatili sa ganitong klase ng sitwasyon, Kuya Poy. Alam din naman ni Jerry na hindi normal ang marriage namin, lalo na tuwing tinatanggihan niya ako sa pagyayaya ko sa kanya ng intimate moments namin. Yes, Kuya Poy, hindi ako nahihiya na ako ang nangangalabit. Dahil nga sa pangakong mag-uumpisa ulit kami. Pero kahit ilang kalabit, kahit anong paraan ng pangangalabit, wala na talaga. Napagod na ako sa pakiramdam na kailangan ko pang ipilit ang sarili ko sa asawa ko. Kahit karapatan ko naman yun bilang misis niya. Alam mo, Kuya Poy, gusto ko nang makipaghiwalay. Pero tama ba ang nararamdaman kong ito? Tanga nga ba ako? Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay napaka-desperada ko na. Pero ayoko rin naman na mag-cheat sa asawa ko. Mabuti siyang tao sa kabila ng lahat ng nalaman ko sa totoo niyang pagkatao. Natatakot lang akong tanungin siya ulit. Baka kasi hinihintay na lang din niya na ako na ang unang bumitiw dahil napuno na ako. Bukod dito, wala naman akong ibang problema pa kay Jerry. Pero itong bahaging ito ng buhay ko ang patuloy na bumabagabag sa akin. Kaya sana at umaasa po ako na mababasa ninyo ang liham kong ito dahil sa mga pagkakataong ito ay lubha na po akong naguguluhan at nalilito. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang kwento ko sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Cindy.
Mga kapatid, napakinggan nga po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Cindy kung saan ay lately niya lang nalaman at nadiskubre ang pagkatao ng kanyang asawa na si Jerry. Pero meron po silang isang anak. Ayan, kung saan nga si Jerry ay umamin din naman sa kanya na isang bisexual. Pero alam mo Cindy, dito sa revelation mong bisexual itong si Jerry, hindi pa yan ang pinaka-root o pinaka-ugat ng problema na kailangan mong desisyonan. I believe kasi that you can be married kahit bisexual ka for as long as monogamous itong relationship na ito. Iisa lang ang partner mo. Ngayon, kung multiple ang partners nitong si Jerry, ibang usapan na yan. Okay? Ang problema talaga at kailangan mong desisyonan para sa ngayon, doon ba sa mga nakita mo kamo na mga kachat nitong si Jerry ay meron siya? Did he act on it? Doon sa pagiging bisexual niya, nakipagrelasyon ba siya sa iba? Ha? Kasi grounds yan na siya ay naging unfaithful, 'di ba, sa inyong pagsasama. Okay? At kailangan talaga seryosong pakaharapin nyo yan. Pakiharapan ninyo yung problemang yan. At kahit pa nga very good provider siya sa pamilya ninyo, kung naging unfaithful siya, isa yan sa mga problema. Kaya mo bang tanggapin talaga itong taong ito? Ayan, ngayon, doon naman sa tanong, pwede po ba maging grounds for annulment itong ginagawa ni Jerry dahil taon na hindi na napapanagutan ang mga pangangailangan ni Cindy bilang isang babae, bilang isang asawa? I suggest you consult a lawyer. Okay? Dahil siya ang, kasi yung mga pagtanggi-tanggi, may not be enough. Okay, na pwedeng ibato o ikaso bilang grounds for annulment. Pero kung sakali nga meron ako nabasa yung psychological incapacity. Oo, na kapag ka yung hindi na nagpe-perform ng marital obligations including sexual ones, 'di ba? Na inirereklamo mo, Cindy, sabi mo ginawa mo na ang lahat ng pangangalabit pero wala pa rin dito kay Jerry, you consult a lawyer. And a good one at that. 'Di ba? Para hindi masayang ang pera. After all, mahal ang magpaanal kung sakasakali. Kasi para pa na kayo ay nagsasama kung iba na talaga ang direksyon ng kagustuhang makasama na lamang nitong si Jerry. 'Di ba? Ayan, papaano ang pagpapakilala nyo sa isang masayang pamilya doon sa isang bata? Kung kayo mismo ay hindi nyo alam kung papaanong ipakikilala ang isang buo, maayos at tapat na pamilya sa isa't isa. 'Di ba? Okay, kaya Cindy, kumalma ka muna, siguraduhin kung naging unfaithful siya, may problema. 'Di ba? Huwag mong sabihin na dahil good provider lang siya. Isa pa, ayan, pwede ka mag-consult kung sakali ba legally ay meron kang pangahawakan dito sa stand mo rito, sa reklamo mo naman sa asawa mong si Jerry. Yes, mahal natin siya, pero kung meron kang kasi nagtiwala ka 'di ba? Pinagkatiwala mo ang buhay mo sa kanya, may anak kayo, may responsibilidad sa iyo bilang asawa, bilang misis niya, bilang mister mo siya, kailangan ikaw rin naman ay protektahan ang iyong sarili. Kung hindi, ikaw ang masisira at baka nga maitulak pa ang sarili mo na ikaw naman ang mag-cheat dito kay Jerry sa kahihintay na wala naman talagang sasagot. At dyan na muna natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.